Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, 'di ba, sa live natin kahapon, ano po ba ang mga ano ninyo, napansin sa maleta na pinost ni Saldico doon sa part 2? Ang sabi ninyo, yung date. Ang sabi ni Orly Gutesa, 2025. Yung date ni Saldico, 2024, wala pang bycam noon. Tapos, mga kababayan, yung mga maleta, may mga tatak pa na mga 1499, parang naka-sale pa sa SM. Tapos, ang sabi ni Saldico, ang mga maleta daw Rimowa. Saan ka nakakita ng Rimowa? Tapos, saan ka nakakita ng Rimowa? Tapos, mga plastic at hindi po ganun ang mga design ng mga Rimowa. Ma'am Susan Vergara, hello po. At saka ito pa nga ang sabi ko, bakit hindi ninyo subukang i-trace kung sino yung mga nagmamay-ari ng mga sasakyan? Code na number 7, Davao Region daw yun. 'Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, 'di ba? Sabi ko sa inyo, bakit hindi nyo subukang i-trace kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyan? Di ba? Ito nga, mga kababayan, sa live ko kahapon, actually, sinabi ko yan kahapon talaga, no? Yung sinabi ko na i-check ninyo, tapos ebidensya, mali-malit ang pera, di ba? Bakit hindi nyo subukang i-trace? Kasi nga, yan yung mangyayari, di ba? So, ito na nga, mga kababayan, yung ating pag-uusapan. 'Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, kahapon, bukod sa mga napansin natin, ito, pakinggan. Ngayon, i-check ko lang ha, mga kababayan, paano nangyari to? Maleta. Paano nangyari na 2024 ha, date? 2024. Ulitin Tapos ko may ha. tag price, 1499. Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, apakasinungaling po talaga. Napakamanluloko. Grabe. Bukod dyan sa nabisto sila, mga kababayan, sa maleta daw na Rimowa, ito pa ang sunod. Paano, paano spelling para hanap ako ng class A sa Divisoria? Sabi ni Michelle Led. Uy, may tao. Uy, may maghanap kayo ng ganyan sa inyo. Kasi bakit? Matagal ko na pong pinapangarap ang makabili ng maletang Rimowa. Kaya never po akong nag-check-in ng maleta. Iba talaga ang totoo kaysa peke. Ako ba? Bibili ako ng peke? Diyos ko po, sabihin mayabang ako. So ngayon, pangalawa mga kababayan, bukod sa napansin ninyo sa mga maleta, mga kababayan, bukod sa napansin ninyo sa maleta, ano pa? Ulitin ko, yung maleta, sabi Rimowa, pero mga peke yung iba. Ngayon, actually kasi mga kababayan, kapag bumili kayo ng mga ganyang gamit, nasasangla kasi, nabibenta. Kung bumili kayo ng mahal, di ba? Kung bumili kayo ng mahal, make sure na ingatan nyo kasi nabibenta. So ngayon, mga kababayan, ito pa, investment kasi yung mga yan. Ngayon, mga kababayan, ito pa yung sunod. Bukod doon sa petsa na 2024, hindi match sa sinabi ni Gutesa na 2025. Ngayon naman, dito sa mga maleta, hindi rin totoo na ang sabi mga Rimowa daw, pero mga peke naman yung mga may tag price pa. Pangatlo, hindi nyo ba napansin mga kababayan? Hindi nyo napansin? Merong mga date doon ang pagitan 3 months, 4 months ang delivery ng mga maleta. Pero hindi nyo napansin yung dalawang sasakyan na may sports car at isang luxury car. Hindi man lang inurong. Ano yun? Iba-ibang buwan, iba-ibang petsa. Tapos yung dalawang sasakyan hindi man lang gumalaw. Ayan. Ano yun? Kung ano yung napaglagyan ng sasakyan, di yun na talaga yun. Tingnan nyo ha. Napansin ninyo? Yung sasakyan. Yung dalawang sasakyan na mayroong SUV at mayroong, correct me if I'm wrong, Porsche ata yun, Porsche or di kaya Mazda ata yun or BMW ZL1 na sports car. Hindi man lang nagalaw. Ayan ha. Ano yun? So,
Yung petsa ngayon, halimbawa, nakalagay doon, January 2024. Pansin niyo yung mga delivery, sasakyan. 4 na mali, 44 ka maleta. Yung sasakyan nandun nakalagay. Ngayon, nakalagay naman sulod, ito, February 2024. 20 ka maleta. Yung sasakyan, ganun pa rin. So ano yun? Tangahan lang? Alam niyo, sa totoo lang, ang mga DDS, mga DDS, basta po makakita kayo ng mga ganyang mga picture, mga bagay, i-search nyo po ng ayos. I-search nyo ng ayos. Kasi bakit? Yung sasakyan, kung ano yung hitsura ng mga maleta, nagkakaiba ng kulay kasi syempre isa shuffle nila yon. Pero bakit yung dalawang sasakyan hindi man lang nagalaw? Tapos kung ano yung posisyon ng isang sports car na maliit at saka yung SUV, bakit hindi man lang gumalaw? Tapos, napansinin nyo? Bakit Alam hindi? nyo, minsan natatawa ako Sabi ko, hala, tanga na lang talaga ang maniniwala. Yeah? Tanga na lang talaga ang maniniwala. Alam nyo, sa totoo lang, di ba, Ma'am Lily Tonini, ito mga kababayan, ito, ipakita ko sa inyo no? Saan ba yun? Ito kita ninyo Sasakyan Pakita yan. ko sa inyo. Ito po mula sa DCMM Post. Nakita ninyo, mga kababayan, ayan po siya Ito yung sports car na maliit. Yung mga maleta, sunod-sunod yan. Andyan yung sports car. Ngayon, pag ilipat mo yan, yung gulong ng dalawang car, nandyan pa rin yung sports car. Pero May 14 yan May 14, 2024. 24 yan Ayan siya. Sunod, ito naman, mga kababayan. Yung sasakyan, ayan na naman. Dikit na naman, hindi man lang na urong. Tapos, ito na naman ulit, March 11, 2025. Yung sasakyan dalawa, nandyan pa rin magkaharap. Ano ba talaga? Diba? Paano yan? Alam nyo, gagawa na nga lang kayo ng kwento, palpak pa. Ayan. Yung date iba-iba, yung month iba-iba, yung year iba-iba, pero yung sasakyan hindi gumalaw. Yan. Ano yun? At saka ito pa, mga kababayan, yung sasakyan na dalawa nakita ninyo, bakit hindi nyo subukang i-trace kung sino ang may-ari ng dalawang sasakyan na luxury cars? Ayan. Yan sabi ko sa inyo kahapon pa lang sa live ko. Di ba? Yung dalawang luxury cars na sasakyan, bakit hindi nyo subukang i-trace? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kahapon ko pa sinabi, andun yung registration nakadikit. Bakit hindi nyo i-search kung talagang yung hinatiran ay kay Martin Romualdez yun? Kasi ganito yan, mga kababayan. Si Martin Romualdez, malaking tao yan. Do you think si Martin Romualdez gagamit ng sports car na ganun? Hindi siya kasya dun. At hindi bagay kay Martin Romualdez na gumamit ng ganong sports car. At take note, mga kababayan. Yung sports car na kulay gray. Kulay gray na sports car. Minsan nang ginamit yan ni Mayor na Lasinggero. Sabi ko nga sa inyo meron nga daw sports car na binigay sa isang mayor ng isang businessman, binalik kasi ayaw daw ng tatay niya ng sports car. Ano? Ito Meron ako ikwento sa inyo. Hindi ko sabihin sa kanya to. Hindi ko sabihin sa kanya yung sports car na yan. No? Ganito yan, mga kababayan. Sports car ang usapan na. Ito mga kababayan. Kwento ko sa inyo Ito. Ito may kwento kasi yan, may kwento yan. Si Basti Duterte merong sasakyan na ibinigay sa kanya, may kontrata siya na i-endorse siya nitong produkto na to. Binigyan siya ng isang mamahaling sasakyan. Nung nakita ni PRD na ginagamit niya yung sasakyan na yun, pinagalitan niya si Mayor Basti. Sabi niya, ano yan? Kanina yan? Sa'yo yan? Ano mo yan? Huwag mong gagamitin yan, ibenta mo yan. Kasi pangit na nakikita ng mga tao na nasa pamahalaan tayo, tapos mamumuhay tayo ng marangya.
Ganun ang disiplina ni PRD. Right there and then, si Mayor Baste, binenta yung ano na yun, yung sasakyan na yun. Meron pa siyang isang sasakyan na binigay din sa kanya ng isang supporter, pero ano na yun, ibinabalik niyo dahil nagalit din si PRD. Isoli mo yan kung kanino man ibinabalik niya, ayaw nang tanggapin nitong nagbigay sa kanya dahil binigay na sa kanya, sports car to. Ang ginawa ni Mayor Baste, binenta, binili ng ambulansya, pinamigay sa mga Did this shit. Ha? Hindi ko sure kung kaninong sports car yan. Kasi meron nga daw isang mayor na binigyan ng sports car na galit ang tatay. Hindi daw pumayag ang tatay, wag mong tanggapin yan. Ibalik mo yan. Kung kanino man yan galing. Ayaw kong makita ng sambayan ng Pilipino na nagaganyan-ganyan ka. Mga kababayan, anong invento pa more? Ano to? Hindi to DDS vlogger? Invento pa more? Merong sasakyan na ibinigay sa kanya, may kontrata siya na i-endorse siya nitong produkto na to. Binigyan siya ng isang mamahaling sasakyan. Nung nakita ni PRD na ginagamit niya yung sasakyan na yun, pinagalitan niya si Mayor Baste. Sabi niya, uy, ano yan? Kanina yan? Sa'yo yan? Di ano mo yan? Huwag mong gagamitin yan, ibenta mo yan. Kasi pangit na nakikita ng mga tao na nasa pamahalaan tayo, tapos namumuhay tayo ng marangya. Ganun ang disiplina ni PRD. Right there and then, si Mayor Baste, binenta yung ano na yun, yung sasakyan na yun. Meron pa siyang isang sasakyan na binigay din sa kanya ng isang supporter, pero ano na yun, ibinabalik niyo dahil nagalit din si PRD. Isoli mo yan kung kanino man ibinabalik niya, ayaw nang tanggapin nitong nagbigay sa kanya dahil binigay na sa kanya, sports car to. Ang ginawa ni Mayor Baste, binenta, binili ng ambulansya, pinamigay sa mga probinsya. Keme. Alam niyo, minsan kasi, sa mga vlogger lang nila yan, dyan sila mabibisto. Ha? Sa mga vlogger na tudo daldal. Sabi ko nga sa inyo, hindi ba kayo ito? Hindi, yung sports car na yun, hindi ba yun BMW ZL1? O saan ba yung L? Saan ba yung L galing? Hindi ko sinabi na yun yung sports car na binulgar ni Dada. Hindi ko sinabing yun yung sports car. Pero kapag BMW tapos nakalagay CL1 DDS. Ayan, invento pa kayo. Besto kayo ngayon. Besto. Yeah? Na besto. Diba? Kapag L, Davao yan. Kapag 9, Region 9. Ay, hindi man siya Region 9. Basta may ganun na something. Mga kababayan. Naku po, Diyos ko. Ayoko na magsalita. Kasi actually, mga kababayan, kung kay Saldi ko, ay kung kay Romualdez man yung sports car na maliit na yon, hindi ko rin pwedeng sabihin na sa anak ni Romualdez yon kasi hindi magandang pakinggan or tignan na magamit ka ng ganun sports car tapos anak ka ni Romualdez tapos hayag. Alam niyo yung hindi siya tented. Kahit ako, meron naman akong Mustang, di naman ako nagpa ang salamin, kailangan blurred siya kasi syempre makikita ako. Ako meron din akong Mustang pero fairness. Ako pa ba? Plate number L960. Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan. Ayan na nga tayo Di ba? Ito sports car sa picture ni Romualdez. Register sa Davao. Naku po. Bola lang yan. And we can feel these trains together. Sunny na 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 na. Ito lakihan ko lang mga kababayan. Ito po nakalagay. Kapag nakalagay H ay Eastern Visayas. Pag Z or J, Zamboanga Peninsula o Bangsamoro, Autonomous Region Mindanao. Kapag K, Northern Mindanao. Kapag L, Davao Region. So, nakalagay po dito, mga kababayan, L960.
So, L960, number L960 means Davao. Means Davao. Kaya nga, ang sabi ko pa nga isa akala ko nga hindi siya L. Akala ko talaga mga kababayan, hindi siya L. Ang akala ko is, ang may-ari niyan ay taga 8L. 8L960. Ito, conduction sticker 8L960 ng sports car na nasa garahe daw ni Saldico ay nakaregistered sa Davao. Number 8 means congressman at yung L means Davao Region Code. Sinong congressman to? Hala. Parang may manggagalaiti na naman ng mga DDS nito. Mga kababayan. Correct me if I'm wrong, itong sports car na to is just like a Corvette yata to. Hindi ko alam Ayun, Cabinet Secretary is number 6 and Senators is number 7. Number 8 is House of Representatives. The protocol plates are issued by the LTO or Transportation Office for security and traffic access with rules in place to prevent unauthorized use and ensure they are surrendered after an officials. So nakalagay po dito, pag letter H, Eastern Visayas, pag letter G, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region Muslim Mindanao, kag letter K is Northern Mindanao, at letter L, Davao. M is Suksargen at kay NPQTUX National Capital Region. And V is Mimaropa and Y is Cordillera Administrative Region. Pag Z is Caraga, S is government-owned vehicle. Kita ko sa inyo mga kababayan. So ito po siya. 8L960 ang lumabas. So means pag letter A, pag number 8 is congressman at pag letter L is Davao. Alam nyo na. Maserati MC20. Oo, actually pareho din siya sa Mazda at sa BMW, Audi at saka BMW. Halos pareho po sila, mga kababayan. Ayan po siya Ayan, lumabas po dyan sa mga maleta. Ayan, so, ayan pa. Kaya nga sabi ko kahapon, mga kababayan, bago tayo nag-live, patungkol sa mga nilabas na maleta ni Saldico, wala akong pakialam dun sa mga maleta Ang napansin ko, yung dalawang sasakyan na luxury, yung SUV at saka itong sports car, hindi gumagalaw ng gulong. Hindi siya napapalitan ng posisyon. Yung mga maleta lang papalit-palit. Pero ang napansin ko doon, bakit hindi niyo subukang i-trace ang sasakyan kung sino ang may-ari? Kasi lumabas nga naman sa gilid, mga kababayan, ang L960. So nakalagay po sa gilid, 8L960. So sa madaling salita, alam nyo na kung sino po ang congressman na, kasi pag congressman is number 8. Kapag L is Davao Region. So, 960. So, alam nyo na kung sino si 960. Diba? Ano na, mga kababayan? Naku po, eto na, mga kababayan ko, nabisto na sila. Ito ngayon ang mga DDS, nabisto na kung sino ang gumawa ng kwento kay Saldico. Kay iyot man yan. Nako, kung hindi kay iyot man, baka yun yung nagreklamo ng bycam kasama ni Digong noon. Meron siyang kasamang congressman na hindi mapakali sa bycam. Sino ba yung congressman na yun? Nagpa-interview pa kasama ni Dingo. Parang ugag yata yun. Ugag ba yun? Ugag? Yung ugag. Bago pa man,
Bago pa man nila na-trace yung sasakyan, sinabi ko na yan noon sa live ko nung nakaraan pa. Ang sasakyan hindi iningatan, gumawa na nga lang ng kwento, palpak pa. Yung ibang napapansin nila yung presyo ng maleta eh. Ako hindi. Yung maleta kasi malalaman mo pag maraming pera yan, bulky yan. Ha? Malalaman niyo ang mga maleta pag puno ng pera, naka-bulky yan. Lobo ang maleta. Yung alam mo yung nagkukurb halos yung katawan, yun. Pero kung gano'n naman kaninipis, yung ibang maleta payat, walang laman yun, maleta lang yun. Sabi ko nga sa inyo, wag po kayong basta-bastang maniwala, no? Na yan talaga, si Saldi ko ay galing sa kanya yan.